Pinaka-rare na hornbills sa buong mundo, puro nasa Pilipinas. Pinoy's World TV. At number 10, Mindanao Hornbill or Mindanao Tariktik Hornbill. Ito'y makikita syempre sa Mindanao, Dinagat, Siargao at Basilan. Kung titingnan sa conservation status, hindi itong pinaka-endangered sa listahan, pero rare pa rin ito dahil endemic. Ibig sabihin, sa Pilipinas lang talaga ito natural na nabubuhay. Madalas sila makikita sa canopy ng rainforest kung saan kumakain sila ng prutas, berries at minsan maliliit din na hayop. Pero interesting fact, tulad ng ibang hornbill, kailangan nila ng malaking puno na may butas para gawing pugad. Kapag wala ng matatandang puno, kahit may gubat pa, mahihirapan pa rin silang dumami. Kaya kahit mas marami pa sila kumpara sa ibang hornbill sa listahan, hindi pa rin sila dapat baliwalain. Kapag nasira ang remaining rainforest or forest sa Mindanao at nearby islands, mabilis ding babagsak ang kanilang populasyon. Number 9, Luzon Hornbill. Ito ang tariktik hornbill na endemic sa Luzon at ilang kalapit na isla. Sa unang tingin, simple lang ang kulay nito kumpara sa ibang hornbill pero napakahalaga nito sa ecosystem. Ang Luzon Hornbill ay forest dependent. Ibig sabihin, kailangan ito ng tunay na forest habitat para mabuhay ng maayos. Kapag napalitan ang gubat ng farms, roads o subdivisions, lumiliit ang lugar na pwede nitong tirhan. Isa sa mga kakaibang bagay tungkol sa hornbills kapag nangitlog ang babae, madalas siyang nagsisil sa loob ng tree cavity gamit ang putik, dumi at food remains. Iiwan niya lang ang maliliit na butas kung saan papasok ang pagkain na ibibigay ng lalaki. Kung mahuli o mapatay ang male hornbill habang nesting season, pwedeng mamatay ang buong pamilya sa loob ng pugad. Number 8, Southern Rufous Hornbill. Kung tawagin natin sa lokal, kalaw. Ito ang hornbill na makikita sa Southern Philippines lalo na sa Mindanao at ilang islands sa Visayas. Ang ibong ito ay kilala sa napakalakas na boses. May tawag pa sa kanila na Clock of the Mountains dahil ang tawag nila ay parang natural na alarm sa kagubatan. Kapag narinig mo ang malalakas na tunog ng kalaw sa bundok, ibig sabihin may buhay pa ang gubat. Pero vulnerable ng species na ito dahil sa habitat loss at hunting. Malaki ang katawan, makulay at madaling mapansin kaya nagiging target din ito ng illegal wildlife trade. Ang masakit, mabagal silang magparami. Hindi sila tulad ng maliliit na ibon na maraming sisiw agad kada season. Kapag nabawasan sila, matagal bago makabawi ang populasyon. Number 7, Northern Rufous Hornbill. Ang malaking kalaw ng Luzon at Marinduque. Itong isa sa pinaka-iconic na hornbill sa Pilipinas. Malaki, makulay at may malakas na tawag na parang umuugong sa bundok. Pero vulnerable na rin ito sa Luzon. Napakalaki ng historical habitat loss. Maraming lowland forests ang na-convert na sa farms, settlements at infrastructure. At dahil kailangan ng Northern Rufous Hornbill ang malalaking lumang puno para pugadan, hindi sapat na may puno lang. Kailangan mature ang forest. Ang hornbill ay hindi lang kumakain ng bunga. Habang lumilipad sila sa malalayong bahagi ng gubat, na ipapakalat nilang buto ng mga prutas na kinakain nila. Kaya tinatawag sila ng ilang conservationists na farmers of the forest. Kapag nawala ang kalaw, bumabagal din ang natural regeneration ng forest. Number 6, Samar Hornbill. Makikita ito sa Samar Leyte, Bohol at ilang nearby islands. Medyo komplikado ang taxonomy nito dahil minsan tinuturing itong hiwalay na species. Minsan naman, subspecies ng Mindanao Hornbill. Pero sa conservation discussion, mahalaga pa rin itong banggitin dahil island restricted ang range nito. Ang pagiging island restricted may malaking factor sa rarity. Kapag ang isang ibon nakita lang sa ilang isla, mas delikado ito sa habitat loss. Isang malakas na bagyo,
malawak ang logging o tuloy-tuloy na hunting pressure pwedeng magkaroon ng malaking epekto. Sa Bohol, Samar at Leyte, ang remaining forests ay fragmented na. Ibig sabihin, putol-putol ng tirahan. Para sa Hornbill, problema ito dahil kailangan nilang lumipad sa pagitan ng mga fruiting trees at nesting trees. Kapag masyadong magkakalayo ang forest patches, mas mahirap silang mabuhay at dumami. Number 5. Palawan Hornbill o Talusi. Ito ang hornbill na endemic sa Palawan at ilang kalapit na isla tulad ng Busuanga, Culion, Coron, Kalawit at Balabac. Vulnerable ang status nito at tinatayang mas kaunti na ang matured individuals nito kumpara sa dating abundance sa Palawan forests. Ang Palawan hornbill ay napakaganda. Itim ang katawan, puti ang buntot at may malaking ivory-colored na bill at casque. Pero kahit Palawan ang tinatawag na last ecological frontier ng Pilipinas, hindi ligtas ang Talusi. Threatened ito ng logging, mining, hunting at trapping para sa mga cage bird trade. Mas malala pa dahil malaki at maingay sila. Madaling matukoy ang presensya nila ng mga hunter. Ang Palawan hornbill mahalaga sa seed dispersal din ng large seeded trees. May mga buto na mas epektibong na ikakalat kapag kinainan at nilabas ng malalaking fruit-eating birds tulad nila. Kaya, ang pagkawala ng Talusi, pagkawala rin ng isang natural forest planter. Number 4. Visayan Hornbill. Makikita ito sa Panay at Negros at isa ito sa mga endemic hornbills na lubhang naapektuhan ng pagkawala ng lowland forest sa Visayas. Endangered ang species na ito. May estimate na nagsasabing bumaba ng husto ang populasyon nito dahil sa habitat loss at syempre pati hunting. Ang dating tuloy-tuloy na forest na sa Visayas ay napuputol-putol na, kaya ang mga hornbill naiiwan sa ilang natitirang forest blocks. Ang ibong ito ay mas maliit kaysa sa Rufous hornbill, pero pareho silang mahalaga sa gubat. Kumakain sila ng prutas at tumutulong sa pagkalat ng seeds. Ang nakakalungkot, kahit mas kilala ang ibang endangered animals sa Visayas tulad ng Visayan warty pig at Visayan spotted deer, tahimik na lumalaban sila para mabuhay sa forest. Number 3. Walden's Hornbill. Kilala rin bilang Rufous-headed hornbill o dulungan. Isa ito sa pinaka-special na hornbill sa Pilipinas dahil halos nakatali na ang survival nito sa remaining forest ng Panay at Negros. Endangered ito at dati pa itong matagal na tinuturing na critically endangered sa conservation discussions. Ang male Walden's Hornbill ay may rufous or reddish head at striking facial colors, habang ang female ay mas dark ang ulo at may ibang kulay na facial skin. Napaka-unique ng itsura nito, parang ibong galing sa prehistoric forest. Isa sa pinaka-interesting na conservation story dito ay ang nest guarding program sa Panay, kung saan binabayaran o sinusuportahan ng locals para bantayan ang nesting trees laban sa poaching. Bakit? Dahil dati maraming nest ang kinukuha para sa chicks o eggs. Sa halip na kalabanin ng komunidad, ginagawang partners ang locals para sa pagprotekta ng ibon. At number 2, Mindoro Hornbill. Itong endemic hornbill ng Mindoro at isa sa pinaka-rare sa buong Tariktik Hornbill Group ng Pilipinas. Endangered ito at tinatayang nasa ilang daang hanggang mas mababa pa sa 1,000 matured individuals ang maaaring matitira. Ang dahilan? Grabe ang historical deforestation sa Mindoro. Marami sa lowland forest nito nawala na at ang natira pira-piraso. Unique ang Mindoro Hornbill dahil sa itsura nito. Sa Tariktik Hornbills, kakaiba ito dahil parehong may creamy white at black pattern ang male and female pero magkaibang kulay sa paligid ng mata. Pinkish sa male at bluish naman sa female. Pero ang pinaka-problema, napakalit ng range nito. Hindi ito pwedeng lumipat sa Luzon o Palawan kapag nawala ang forest sa Mindoro.
Nakakulong ang future nito sa kalagayan ng Mindoro Forest. Kaya kung maprotektahan ang natitirang gubat ton, may chance pa itong makabawi. Pero kung magpatuloy ang habitat destruction, delikado ang kinabukasan nito. And at number 1, Sulu Hornbill, ang pinaka-rare endemic hornbill sa Pilipinas, o tinatawag ding Tausi. Ito ang pinaka-nakakabahala sa lahat. Critically endangered ito at ayon sa conservation estimates, maaaring wala pang 50 matured individuals ang natitira sa wild. May report pa na nasa humigit kumulang 27 matured individuals na lang ang estimated noong 2019. Isipin mo, isang buong species posibleng mas kaunti pa sa laman ng isang classroom. Dati, mas malawak ang range ng Sulu Hornbill sa Sulu Archipelago. Pero ngayon, ang natitirang populasyon pinaniniwala ang nakasentro na lang sa Tawi-Tawi, habang sa Hulo posibleng wala na o extinct na locally. Ang mga dahilan, deforestation, hunting at pagkawala ng nesting trees. Ang Tausi ay hindi lang rare sa Pilipinas. Isa ito sa pinaka-rare hornbill sa buong mundo. At dahil napakaliit na ng populasyon nito, bawat adult bird sobrang mahalaga. Isang nesting pair na maprotektahan, isang chick na makaligtas, isang puno na hindi maputol. Lahat yun may malaking epekto. Ang survival ng Sulu Hornbill laban ng buong komunidad. Hindi sapat ang batas kung walang bantay sa gubat. Hindi sapat ang protected area kung patuloy ang illegal logging. At yan ang mga pinaka-rare na hornbills na makikita sa Pilipinas. Sila ay hindi lang ordinaryong ibon. Sila ang tagapagpadala ng buto, tagapag-ingay ng bundok at buhay na patunay na kakaiba ang biodiversity ng bansa natin. Kaya kung nakakita na kayo ng hornbill, i-comment nyo naman kung ano na yung nakita ninyo. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please like, share, comment, and subscribe na sa ating munting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy dito. Because may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!